Sa nakaraan nating kwento, ipinakita ang pagtungo nila Yezuan sa Tanguko Kuraki Academy upang nakawin ang lahat ng kayamanan. Ipinakita rin ang pagtungo nila Yezuan sa Prince and General Mansions upang nakawin rin lahat ng kayamanan na pagmamay-ari nito, at ang huli ay paglusob nila Yezuan sa Wenshu Mountain upang pasukin ang na-discovering gold mining, na nagkaroon naman ng isang matinding labanan na kung saan ay agad na tumakas sina Din Mishwanking kasama ang Dark Lord ng kanilang mapagtanto na hindi na nila kakayanin pangharapin sina Yezuan. Kaya't atin ang simulan ang kwento. Nagsimula ang eksena matapos ang matinding labanan sa pagitan nila Yezuan ng mga kawal ng Tang Kingdom. Kabilang ang mga taga-Kuraki Academy ay napansin ng ating bida ang mga individual na naiwan sa gitna ng labanan. Dito ay ipinakita ang elder na nagpapakumbaba kina Beast dahil inakala niyang papaslangan nilang lahat ang kanilang mga kawal, subalit lumapit naman si Yezuan sa elder at winikang hindi na nito kailangan pang gawin yun dahil ang nais niyang mangyari sa oras na iyon ay pabalikan ang Tang, Chu at Yu Kingdom sa kani-kanilang kaharian upang maging payapa muli ang Jiang Kingdom. Matapos sabihin iyon ni Yezuan ay agad niyang tinutok sa elder ang kanyang espada at saad niya na nakakasigurado siya na hindi inaasahan ng Tang Kingdom ang ganitong pangyayari. Sumagot naman ang elder na kanilang tinatanggap ang kanilang pagkatalo kaya naman idedeklara niya ang kanilang pagsuko at ang lahat ng problema ay doon na natatapos. Ngunit hindi naman sumang-ayon ang ating bida. Aniya na ang pagsuko nito ay kanilang tinatanggap subalit ang problema ay hindi pa natatapos roon. Dahil sa mga sinabi ni Yezuan ay question ng elder ang ating bida kung hindi ba ito nakokonsensya sapagkat ang kanyang mga kasama ay kawal o sundalo ng kaharian at siya bilang martial artist ay masaya pa ito sa kanyang gagawin. Gayunpaman ay winika ni Yezuan na siya nga ay isang martial artist ngunit siya ay nagmula sa Jiang Kingdom. Kaya't ipinag-uutos niya na bumalik ang mga ito sa palasyo at sabihin sa kanilang hari na maghanda ng masarap na tsaa sapagkat makalipas ang 3 oras ay tatango siya roon sa palasyo. Agad namang sinunod ito ng elder at ipinag-utos ng pasiga sa mga kawal na bumalik sa palasyo, at mula roon ay paunti-unting umalis ang elder kasama ang mga kawal na sugatan matapos ang matinding labanan. Habang sa isip-isip naman ng elder na tignan niya na lamang kung ano ang mangyayari kina Yezuan oras na dumating ang mga martial artist mula sa Middle Kingdom na may lakas ng Divine Harmony Realm. Nang makaalis na ang mga kawal at ang elder ay pinasalamatan ni Yezuan sina Moyun at Base sa kanilang pagdating, ngunit humingi naman ng tawad si Base dahil sa nahuli siya sapagkat kinakailangan niya pang tumungo sa Kangmang Mountain. Samantala hindi naman sinang-ayunan ni Yezuan ang mga sinabi ni Base dahil sa sakto lang ang kanilang pagdating sa labanan, gayunpaman ay nais niyang malaman kung paano nakapunta sina Base sa Tang Kingdom gamit ang mga demonic beast. Saad naman ni Base na mayroon ng mga border ang bawat kaharian ngunit pagdating sa mga demonic beast ay wala itong kinikilalang border at sa pamamagitan ng mga kabundukan kaya sila nakarating sa lugar na iyon. Dahil dito ay napatulala si Yezuan na parang may halong inggit kaya't kanyang napagdesisyonan na tumungo rin sa Kang Mountain ngunit hindi pa sa oras na iyon dahil kailangan pa nilang tapusin ang kanilang problema sa Tang Kingdom. Sinusuportahan naman nila Moyun at Base ang nais ng ating bida kahit na wala silang kaalam-alam sa nangyayari ay handa sila na sundin anuman ang nais ni Yezuan. Sa kabila nito sa kanilang pag-uusap ay narinig nila ang tinig ng isang individual mula sa kanilang likuran na niyaya si Miss Lu na bumalik sa Middle Kingdom kaya't agad silang napatingin sa kinaroroonan nito. Dito ay ipinakita si Miss Lu na pilit tumatanggi sa nais mangyari ng individual na leader ng Regiment Mercenary Group. Gayunpaman ay sinabi ng leader na matagal nang hindi nagpapakita sa Middle Kingdom si Miss Lu kaya naman ito na ang oras upang alisin na ang galit sa kanyang puso. Saad pa niya na ang kanyang ama ay palaging nag-iisa at tulala kaya't sa tingin niya ay pinagsisisihan na nito lahat ng kanyang nagawa. Ngunit kahit na anong pilit kay Miss Lu ay hindi pa rin ito pumayag at galit na tumugon na alam nila ang kanyang pag-uugali kaya't ayaw niya nang magpumilit pa at ulitin sa kanya ang mga sinabi nito. At bukod pa roon ay mayroon na siyang maaasahang mercenary group sa kanyang tabi na kahit kailanman ay hindi niya makakayang iwan. Sa mga narinig ng leader ng Regiment Mercenary Group ay nilait niya sina Ling Han sapagkat ito ay mga lalaking maraming may buhok sa katawan na miyembro ng Ling Knight family,
na ikinagalit naman ni Ling Han dahil sa pinagsasabi nito sa kanya kaya't naitanong niya kung nababaliw na ba ito. Sa kabilang banda naman ay napalingon si Miss Lu kay Ye Zuan upang humingi ng suporta mula sa ating bida dahil sa sinabi nito na nais niyang maging big brother ng kanilang mercenary group. Dito ay sinakiya na lamang ni Ye Zuan ang mga pakulo ni Miss Lu at sinabing tama ang sinabi nito na siya ay gagawa ng isang mercenary group na siya ang magiging big brother, habang ang kanyang mga kasamahan ay takang-taka sa pinagsasabi ng ating bida mula sa kanyang likuran. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa hinila at niyaya ni Miss Lu si Ye Zuan na pumunta sa Tangpalas upang umpisahan ang hindi pa nila natatapos na problema, kaya't agad naman niyaya ni Ye Zuan na sumunod sa kanila ang lahat. Lumipat naman ang eksena mula sa Tang Royal Palace ay pinagpapatay nila Ye Zuan ang lahat ng mga kawal na sa kanila ay pumipigil upang makapasok sa palasyo. Maya-maya pa ay dumating na rin sina Ye Zuan sa harapan ng palasyo kung saan ay naroon ang hari at ang mga kawal na nanginginig sa takot matapos nilang makita kung paano pinaslang ng ating bida ang kanilang mga kasamahan, na kung saan ay sinabi naman ni Ye Zuan na ito ang hari na nag-utos na pasukin ang border ng Jiang Kingdom kaya't bibigyan niya ito ng dalawang pagpipilian, at ang una ay sumama ito sa kanila pabalik sa kanilang kaharian at makipagnegosasyon sa kanilang hari. Ang pangalawa naman ay papaslangan niya na ito ngayon. Galit naman na tumugon ang hari sa mga sinabi ni Ye Zuan tungkol sa pakikipagnegosasyon sapagkat para saan pa kung magiging isa rin naman siyang bilanggo. Dagdag pa niya na siya ang hari ng Tang Kingdom at ang maging bilanggo sa Jiang Kingdom ay isang panaginip lang para kina Ye Zuan. Dahil sa pagmamatigas ng hari ay hindi na nagsayang pa ng oras si Ye Zuan at mabilis itong kumilos at pinaslang ang hari sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang ulo dahilan upang mapasigaw ang mga individual na nasa paligid nito ng kanilang masaksihan ang pangyayari. Matapos paslangin ng ating bida ang hari ay agaran niyang pinag-utos kina Miss Lu na magmadaling suriin ang loob ng palasyo at kunin lahat ng maaring kunin. Saad pa niya na kung sino man ang magtangkang sa kanila ay pumihil ay kanyang papaslangan. Sinunod naman ni Miss Lu ang pinag-utos ng ating bida kaya't ang lahat ng kanyang kasamahan ay kanyang niyaya upang simulan ang pagkuha ng kayamanan sa loob ng palasyo, gayunpaman ay lakas loob na sumugod ang dalawang kawal kay Ye Zuan upang ipagiganti ang kanilang hari ngunit mabilis lang itong pinaslang ni Ye Zuan sa pamamagitan ng isang atake at pagputol sa mga ulo nito. Itinutok naman ni Ye Zuan sa mga individual na naruroon ang kanyang espada upang hanapin ang magiging bagong hari ng Tang Kingdom, na sinagot naman ng mga ito na ang kanilang first prince ay wala at tanging 6th at 9th prince na lamang ang natitira. Samantala sa kabilang banda naman ay may isang individual ang nagtaas ng kanyang kamay at doon ay sinabi nito na siya ang hinahanap ni Ye Zuan na nagpakilala bilang 6th prince na nagngangalang Tang Mo. Agad naman na hinayla ni Ye Zuan ang 6th prince at idineklara na siya ang magiging bagong hari mula sa araw na iyon kaya't sumama ito sa kanya patungo sa Jiang Kingdom upang makipagnegosasyon at kung sino man ang magtangka sa kanyang buhay habang sila ay papunta sa Jiang Kingdom ay wag itong matakot dahil siya na ang bahala rito. Subalit hindi naman inaasahan nila Ye Zuan ang pagdating ng isang commander ng Tang Kingdom na ipinag-utos sa kanyang mga kawal na paslangin ang ating bida. Ngunit bigla naman pinigilan ng 6th Prince ang commander at pinag-utos na patigilan nito ang kanyang mga kawal sapagkat ayaw niya nang madagdagan pa ang bilang ng mga namatay dahil sa digmaan, dagdag niya pa na tanggapin na lamang nila ang pagkatalo ng Jiang Kingdom. Gayunpaman ay sinabi ng commander na kung ganoon ang nais nitong mangyari ay hayaan siya ng 6th Prince na samahan ito patungo sa Jiang Kingdom. Ngunit sumingit naman si Ye Zuan sa kanilang usapan kung saan ay maaari niya itong samahan subalit may isang kondisyon na posibleng nilang pagkasunduan. Dito ay sinabi ng ating bida na dalhin niya ang kanyang mga kawal patungo sa Jiang Kingdom at tumulong ito upang labanan ang mga taga-Chu at Yu Kingdom sa pagsakop sa kanilang kaharian, at kung sakali mang hindi ito papayag sa kanyang kondisyon ay hindi niya na ito hahayaan pang mabuhay. Ikinagalit naman ng commander ang nais mangyari ni Ye Zuan sapagkat halata naman raw na iniinsulto nito ang Tang Kingdom. Ngunit saad ng ating bida kung papayag ba ito o hindi kasabay ng paghahanda niya ng kanyang espada upang paslangin ang commander sakali mang hindi ito pumayag. Bigla naman hamarang ang 6th Prince sa harapan ng commander upang sang-ayunan ang nais na mangyari ni Ye Zuan.
na ikinagulat naman ng commander at naitanong kung ano ang ginagawa nito. Saad naman ng Sixth Prince na hanggat hindi nawawala ng pag-asa ang bawat tao ay hindi mawawasak ang Tang Kingdom kaya't mayroong pag-asa sa lahat ng bagay. Samantala pinuri naman ni Yesuan ang Sixth Prince sapagkat alam nito ang nangyayari kaya naman agad niya na itong niyaya upang tumungo sa Jiang Kingdom. Lumipat naman ang eksena mula sa Jiang Kingdom to World Cities ay nakarating na rin sina Yesuan mula sa tarangkahan, at sa pagbukas nito ay sinalubong sila ng maraming mamamayan kasama ang Ninth Princess na isinisigaw ang pangalang Sargentie bilang pagbati sa pagdating ating bida. Agad naman na lumapit si Yesuan sa Ninth Princess kung saan ay pinuri siya nito sa kasikatan sa buong kaharian at pagmamahal sa kanya ng mga mamamayan, na maski ang kanyang ama ay nalamangan na ni Yesuan. Niyakap naman ng ating bida ang Ninth Princess habang sinabi na para sa kapakanan ng Jiang Kingdom ang lahat ay may kabuluhan. Lumipas ang ilang oras matapos makarating nila Yesuan ay naroon siya sa isang tolda at nag-iisip habang hawak ang kanyang espada na posibleng susunod niya na makaharap ay ang mga martial artist na may lakas ng Dharma Realm at Divine Harmony Realm, kaya't kanyang ikinababahala kung paano niya ito haharapin. Samantala sa pagiging abala niya upang mag-isip ng paraan ay may isang individual ang dumating sa kanyang harapan na ikinagulat naman ni Yesuan, at dito ay lumitaw ang kasalukuyang Fifth Drunken Immortal Master at nakangiting winika na huwag mangamba ang ating bida dahil siya lang naman ang dumating. Agad na umupo ang Drunken Immortal Master sa harap ni Yesuan at dito ay kanyang ibinalita na ang Chu at Yu Kingdom ay tuluyan ng sumuko sa labanan. Gayunpaman ay sinabi ni Yesuan na kahit na sumuko na ang mga ito ay kailangan pa rin nilang pagbayaran ang kanilang mga kaguluhang ginawa. Samantala nabalitaan naman ng Drunken Immortal Master na dumating na ang mga Divine Harmony Realm expert sa Jiang Kingdom kaya naman na itanong niya kay Yesuan kung ano na ang plano nito, na sinagot naman ng ating bida at saad niya na nais niyang makipagtulungan sa kanyang mga kasamahan upang maabot ang Divine Harmony Realm sa lalong madaling panahon. Napaisip naman ang Drunken Immortal Master dahil kung nais ni Yesuan mapabilis na maabot ang Divine Harmony Realm ay kinakailangan nito ng Divine Harmony Pill na naglalaman ng 5 elements at kung sakaling ay absorb ito ni Yesuan ay mataas ang hansa na maaabot niya ng mabilis ang antas ng Divine Harmony Realm. Gayunpaman ay winika ng Drunken Immortal Master na ito ay nagkakahalaga ng halos 100 million bawat isa dahilan naman upang magulat si Yesuan na halos atakihin sa puso. Ngunit pinakalma naman ito ng Drunken Immortal Master sapagkat kung nagmamadali raw talaga si Yesuan ay maaari niya itong ibigay ng libre. Ikinatuwa naman ito ng ating bida at pinuri ito sa pagiging mabait sa kanya, subalit hiniling naman ng Drunken Immortal Master na kung sakali man sa hinaharap kapag nangangailangan ng tulong ang kanyang Drunken Immortal House sana ay tulungan ito ni Yesuan. Tumugon naman ang ating bida na kung mangyari man iyon ay siya mismo ang unang pupunta upang tulungan ang Drunken Immortal House kasunod ng pagpapasalamat niya sa Drunken Immortal Master. Matapos ang kanilang usapan ay lumipat naman ang eksena kung saan naglalakbay si Base at Yesuan sakay ng demonic beast patungo sa Kang Mountain, at dito ay pinayuhan ni Base si Yesuan na mag-ingat sa pakikipag-usap sa kanyang ama dahil sa hindi ito basta-basta nakikipag-usap. Saad pa niya na mas lalo rin itong mag-ingat kapag nakipag-usap ito tungkol sa mga demonic beast upang pagsilbihan ang kanilang sandatahan. Sinang-ayunan naman ito ni Yesuan at sinabing hindi niya gagalitan ang ama nito kaya naman magtiwala lang si Base sa kanya. Makalipas ang ilang sandali nilang paglalakbay ay nakarating na rin sina Yesuan sa Kang Mountain at doon ay ipinakita na kausap nila ang ama ni Base na galit dahil sa nais nila Yesuan na kumuha ng mga demonic beast upang pagsilbihan ang Kenlan Academy. Sa kabila nito ay sinabi ni Base sa kanyang ama na hindi nito naiintindihan ang nais nilang mangyari sapagkat ang mga demonic beast na kanilang makukuha ay gagawin din nilang study anti ng kanilang Kenlan Academy tulad ng mga tao at bibigyan ito ng patas pagdating sa resources at pag-eensayo. Dito ay nagsalita naman si Yesuan na magsisilbi ang mga demonic beast sa kanilang sandatahang lakas habang ito ay nag-eensayo sa Kenlan Academy na posibleng makapag-enhance ng mga kakayahan nito. Ngunit kailanman ay hindi ito gagamitin bilang isang sandata sa labanan.
Napag-isip-isip naman ng ama ni Beast na maganda ang iminungkahi ni Yesuan na maging patas ang matatanggap ng mga demonic beast na resources tulad ng sa tao, kaya naman agad na pumayag ang ama ni Beast sa hiniling nila Yesuan. Maya-maya pa ay umalis na rin sina Beast at Yesuan dala-dala ang maraming demonic beast at habang sila ay naglalakbay ay kanilang pinag-uusapan ang pagiging mapagbigay ng ama ni Beast sapagkat dahil kay Yesuan ay pinahintulutan ng ama ni Beast na ibigay ang mga demonic beast na may lakas ng psionic realm. Samantala habang sila ay naglalakbay ay bigla namang nagkaroon ng reaksyon ang calling transmission stone, kaya't agad itong kinuha ni Yesuan at doon ay ibinalita sa kanya na ang Great Cloud Empire ay nagpadala ng tauhan upang kunin ang Ninth Princess. Ikinagalit naman ng ating bida sa kanyang nalaman sapagkat sino raw ang mapangahas na gumawa ng isang maduming pamamaraan upang makalamang sa isang digmaan, kaya naman sa sobrang niyang pagkainis ay hindi niya napigil ang wasakin ang calling transmission stone. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na rin sina Yesuan sa two world cities na kung saan ay dali-dali siyang bumaba upang puntahan ang Ninth Princess sa Tolda, at sa kanyang pagpasok ay tumambad kay Yesuan ang isang hangal na kausap ng Ninth Princess, gayunpaman ay agad napansin ng Ninth Princess ang pagdating ni Yesuan na ipinagtataka nito dahil inakala niyang kinabukasan pa ang pagbabalik ng ating bida. Ngunit sa kabilang banda naman ay naitanong ng hangal kung sino ang dumating sa kanilang harapan. Sa isip-isip naman ng ating bida nang makita ang hangal ay nararapat niyang pigilan ito upang gawin ang maruming pamamaraan, kaya naman dito ay agad na inakbayan ni Yesuan ang Ninth Princess kasabay ng pagbanggit niya na siya ang mapapangasawa nito, saad pa niya na kung nais man nila ng isang labanan ay huwag itong gumawa ng isang maduming pagkilos. Nagalit na nga ang hangal sa mga sinabi ni Yesuan kaya't mabilis nitong ipinag-utos sa kanyang mga kasamang kawal na paslangin ang ating bida, ngunit sa isang iglap ay inatake ito ni Yesuan dahilan upang maputulan ito ng ulo at nawalan ng buhay. Sa kabila nito ay galit na ipinag-utos ni Yesuan sa kawal ng Great Cloud Empire na iparating nito sa kanilang kaharian ang pagkamatay ng kanyang hangal na master at huwag nitong kakalimutan na ang pangalan niya ay Yesuan. Doon ay hindi naman nagsayang pa ng oras ang kawal at agad na lumisan mula sa kanilang harapan. Kaya't abangan sa susunod kung ano ang mangyayari matapos paslangin ni Yesuan ang isa sa mga opisyal ng Great Cloud Empire, kaya't huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video.